Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula January 16 to 31, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo. Itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive pa o negative, depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ano to? May bida tayo, pero probably someone else. Friend nyo to, o kakilala in general. So, saan lang galing tong justice? Ayun, sa gossip. So, sabihin natin itong friend na to. May friend yung iba sa inyo. Babae. At, sabihin natin kaaway nyo to. Sabihin natin may iba sa inyo na may kaaway babae. Kasi, masyadong, ano to eh, sabihin natin flirty o naninira sa inyo ng patalikod. So, masama na lang. Enemy. Sabihin natin enemy. May enemy nga kayong babae. Ngayon, walang ginawa yung babaeng to kundi intrigahin kayo o i-chismis. Ngayon, lalabas yung katotohanan na puro chismis lang sinasabi nitong babaeng to. O, mapapanis siya. No, din napapasok yung justice. Kakarmahin siya sa ginagawa niya. At ito kayo magiging feeling victorious at magse-celebrate. So, yung paano ba? Zodiac sign nyo muna. Ito yung possible kaaway ng iba sa inyo. O magiging kaaway kasi pwedeng nangyayari na to o mangyayari pala. Ito yung zodiac sign. So, mag-ingat sa babaeng to. Aquarius, Sagittarius, Leo. Kapwa nyo Leo. Leo reading to eh. Ngayon, ibang kulo pa. 4. Kukuha ko ng 4 dito. So, yung kulo natin pwedeng tumama sa inyo o dito sa babaeng to. Na sinasabi ko. Bakit may man? So, may asawa na yung, may asawa tong babae. O may boyfriend. O baka kayo yung may asawa o boyfriend. Kasi pwedeng vice versa. May peklat. Ayun o, doon yung peklat niya sa ulo. So then, noticeable yung peklat. So, ibig sabihin malaki. Itim ang buhok. So, ibig sabihin magkaiba ang kulay ng buhok ng mga tao dito sa kwentong to. Yung isa black, yung isa kakaiba yung kulay. Maliban sa black, yun yung kulay ng buhok. Tulad nito, blue.
Red. May nakita pa nga ako, red eh. Green, blue. So, depende nga. So, may someone na iba kulay ng buhok. O, dyan papasok yung brown, orange, dark brown, basta hindi black. Isa lang yung, di ba dalawa sila? Siyempre, kayo isa dyan, kayo yung isa dyan, at yung isa yung kaaway. Yung isa black, yung isa kakaiba kulay ng buhok. At, punta na tayo sa susunod. Ano po masasabi nito? Kaya, dalawang court cards eh. So, pag ganyan, energy na lang silang lahat. Walang tao. So, sa case na to, may kinalaman sa ano to? May kinalaman sa morality. Parang ito mabait, ito masama. Kung gagawin natin tao, ganun eh. Pero dalawang lalaki yung bida sa kwentong to. Yung lalaking ito mabait, ito masama. So, ibig sabihin may chance na mag-away yung dalawang lalaki. Okay? So, pwedeng kayo mismo to, person nyo, o kakilala nyo. Basta, ang kaaway niya, ay kapwa niya lalaki. Sa 2 weeks na to. Unang senaryo, pangalawa. Wala namang cheating dito. Walang cheating dito, pero in general, incompatibility ay posible. So, pag incompatibility, di prone sa arguments, disagreements, trust issues, yun yung chaos dito. So, naputol yung video kasi tinawag ako. So, kinat ko na lang yung video. Anyways, saan na nga ba yung reading ko? Nakalimutan ko na. Di ba may mag-aaway? Dalawang lalaki, no? Misunderstanding eh. Saka ang cause ng kanilang pag-aaway ay tungkol sa opinion. Kaiba sila ng opinion. O paniniwala. Or religion. Who knows? Ngayon, kung mag-lovers yung mag-aaway, tatama lang to sa kasal. So, bakit sila mag-aaway? Due to incompatibility. So, sino? Yung mga kaaway, di ba, dalawa yung lalaki nga. So, pwedeng kayo mismo to o yung kakilala nyo. Kasi, general reading to, hindi ko alam kung babae o lalaki nanonood. So, sino yung makakaaway dito ng lalaking to? So, pwedeng kayo mismo, yung person nyo o kakilala nyo. Possible na kaaway. Kaaway o magiging kaaway. Kasi kung nangyayari na to, edi, ganun pa rin. Walang reconciliation sa 2 weeks na to. Pero kung mag-aaway pa lang, edi, mangyayari pa lang, di ba? Pisces, Virgo, Scorpio. Ngayon, yung mag-asawa, nakasal, na maaring mag-away. Sino yung partner dito? Capricorn, Aquarius, Taurus. Huwag na natin gamitin yung ito. Kasi, dalawa yung scenario. So,
Malilito lang tayo. Kuha na lang tayo ng bago. Ano pang masasabi dito? Bagong spread. Oh. Maganda to, oh. Bakit ganun? Ay. Kasi ano to, uusbong pa lang. O baka nga nangyayari na to. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, dun to papalo sa wala pang 3 months yung relasyon. Okay? So, kung darating pa lang, pwede rin. So, again, para to sa iba sa inyo. Whether single o in a relationship, may someone na darating sa buhay ng iba sa inyo. So, hopefully, doon na lang sa single. Para, syempre, huwag na tamaan yung third, yung in a relationship, kasi third party yung kalalabasan nito. Pero kahit sa single tumama to, pangit yung ending sa dose. Kasi may darating nga, oh. So again, doon sa single may darating na someone new. Pwede rin nangyayari na to sa iba sa inyo, pero bago-bago pa lang, edi less than 3 months. Saktong 3 months o less than 3 months pa lang yung relasyon. Walang kwenta yung relasyon kasi mahina yung foundation. Prone sa manipulation, lying, insecurity. So, maglilid to sa no contact at ghosting na. No contact, problem sa communication, hanggang sa ghosting o separation na to. Kasi bumaliktad to. Pero kung gumanito sana, no, maayos pa yan, syempre. Eh, wala na yan. Basta bumaliktad yung the lovers. Magpa-part ways na sila. Ito, union to, di ba? Magkasama sila. Kaya lang pag gumanon, edi mag-iwalay na. Ganun ang ending. So again, pwedeng tumama to sa inyo o dun sa kakilala nyo. Pwede rin nga tumama to sa idol nyo eh. Kasi general reading naman to. So sasakupin ng energy nito yung mga importanteng tao sa inyo. Anyways, ito yung person na darating o dumating na sa iba sa inyo. Aries, Libra, Capricorn. Ito yung isa pang clue. Dito natin gagamitin to. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo o dun sa person nyo o kakilala. 4. So, beauty mark. So, may something na maganda sa mukha niya like makeup, nunal, taling. Parang lips ni Angelina Jolie. Maganda yung mata, maganda kilay. May maganda sa kanya. Okay? Na asset. O may tattoo sa mukha o hikaw. Basta may maganda. Okay? Parang asset niya yun. Yung beauty mark. Brown ng mata. Ayan na nga yung taling. Parang yun. Taling. So may someone na may taling. Regardless kung nasan yan, yung taling na yan. Basta noticeable siya. Kasi may taling na hindi pansinin. May taling na nasa loob ng katawan. Kaya natatakloban ng damit. Pero sa case na to, mapapansin yung taling kasi nga malaki siya o naka-expose. Ito, animated eyes. So, papasok to dito. Magaling siya mag-makeup. Cosplay? Cosplay siguro. Kaya magaling mag-makeup. Ganda daw yung pagkaka-makeup sa mata. O animated eyes.
So, maganda mag-makeup ng mata o mahaba yung pilik mata, malaki siguro, o malaki yung talukap kasi may iba na maliit yung mata o maliit yung talukap. Basta maganda mata. Isa mo na maganda mata. Parang ito. Ay, no, parang ganito. Malaki yung talukap, mahaba yung pilik mata. Iba kulay ng mata siguro. May contact lens, pwedeng ganun. Wala masyadong eye bag. Anyways. O baka magaling mag-makeup na lang in general. Punta na tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Sa case ito, may heart tayo. So, nakita nyo may couple, di ba? Di mag-lovers na yan. Ayun, may mga anak sila doon. So, baka mabuntis. Mag-lovers din tong stork na to. Ayun yung anak nila. So, from lovers, naging pamilya. Di ba? Pwede. So, asahan natin na may mag-lovers na. Yun nga. Baka mag-announce ng pregnancy sa 2 weeks na to. Whether kayo mismo to o saan mo na malapit sa inyo o idol nyo nga na yun nga mag-announce ng pregnancy. Ngayon, ibang case. Reconciliation, engagement, wedding na siguro. Diretso na sa wedding. Pwede. O baka yung single maging in a relationship na dito. So, pag pinagsama natin yung heart at stork, so love ay, parang love is in the air yung dating. O magiging somewhat passionate. Ang 2 weeks na to para sa iba sa inyo na in a relationship o kasal. Kaya nga, possible ang pregnancy. Magiging somewhat affectionate kayo o yung person nyo o someone na kilala nyo mag-lovers. Ayun. Asahan ng PDA ng madalas. Paano kung may nanliligaw na? Halimbawa, dumating na itong sinasabi ko. Mabuti naman yung intention o baka nga maging sila na. So, ano pa? Ibang case, LDR to. Para sa iba sa inyo, single. Tapos may mamimit silang someone nyo. O baka maging sila na. Itong someone na nasa malayong lugar. Kasi nga mukha itong LDR. Ngayon, may mga mag-couple na magli-live-in na. Kung dito magli-live-in ay may ma-relocate o may magma-migrate. Pero kung nag-away sila, halimbawa, may iba sa inyo. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Sa bagay, sinabi ko na yung reconciliation, di ba? Kung wala mang ganun, asahan ng improvement, di ba? At least, may improvement kaysa wala. So, may someone na mag-initiate ng action. May mamamansin na, ganyan. Ibang case, may lover yung iba sa inyo na mapopromote o gagaling mula sa sickness. Ngayon, sabihin naman natin na masyadong bungangera o bungangero o domineering in general yung partner. So, yung taong yon babait na.
So again, may darating na someone nyo sa buhay ng iba sa inyo. Mukhang mabuti naman ang intention. Para sa mga single. The book to. So, may secret na marireveal. In short. Dito. Sa case na to. Secret o mystery na maaring ma-reveal na nga o malantad for some reason. Ngayon, ibang case, may iba sa inyo na may nag-i-stalk sa nila. Hopefully, tantanan na sila nung stalker. Okay, whether nangyayari na yan o mangyayari pa lang, pero asahan nga na may stalker dito nag-i-spy. Unexpected illness, actually pwede rin, no? Kakaibang sakit. Ay pwedeng magkaroon yung iba sa inyo. Hindi nila inasahan o kakaiba talaga. Yung iba nga baka accident o biglang surgery o biglang punta sa ER. Na parang magugulat yung iba sa inyo na meron palang taong may ganitong sakit o sila mismo, who knows. So, ang pangit naman, combination, ibahin na natin. Pangit ng combination. Sabagay, nauna naman siya kaysa siya yung dulo, di ba? Ito, pangit kasi ito Yung kaninang dalawang card, maganda naman. Ito, negative to negative din to. Ito, neutral. Tingnan natin, ha? Maganda ba? Pero at least nauna na nga siya. Kasi kung halimbawa nakaranas ng loss, ay, sickness na sinabi ko, yung kakaibang sakit, ito na. Halimbawa, malaman nyo yung kakaibang sakit, ma-detect yung sakit na sinasabi ko na walang idea yung iba sa inyo, meron pala sila nun. O yung kakilala nila. Kasi pag dumabas tong dalawang card na to, ano siya madaling maagapan. Okay, kung magpapakonsult. Kung inuman agad ng gamot, hindi siya lalala. Kasi kung di nga inuman ng gamot, diretso na kabaong yan. Siyempre, hindi naman magiging kabaong agad yan kung walang nangyaring sickness. Sabagay, paano kung accident, diretso na, no? Pero sa case na to, nagkasakit. Kasi illness card din yan. Saka yan yung card ng dark energy. Saka loss. So, sabihin natin may nawalang someone, something sa inyo. Malaki chance na magmo-move on na kayo dahil ito ay ship. So, nagta-travel siya, di ba? So, isa lang ang daan niya. Paalis. Anong namang kakaalis lang niya, balik na siya agad. So, sayang yung gas. Di ba? So, malayong lakbayin niya. Di ba sabihin isang direction lang. So, sa madaling salita, magmo-move on na yung iba sa inyo. Kung, yun nga, galing sa separation, breakup. Ano pang mabubuo ko na ganitong combination? Sabihin natin, naging busy. O magiging busy yung iba sa inyo sa 2 weeks na to. Don't worry. Kasi, hindi yan magtatagal dahil naalis nga yung ship. Moving card siya. So, ibig sabihin, panandalian lang yung stress nyo dito. Of fear. O anything na
mabigat yung energy. Nakaka-drain. Problem na lang. Problem. Okay? May pagbabago dito. Pero actually, change card din naman tong dalawang card na to. So, probably, saan natin ang change. Pero ito kasi painful change eh. Itong ship, change lang. Wala mo sinabi kung painful yan o hindi. Basta change din siya. Dahil nga nagmo-move eh. So, card din siya ng transformation, transition. So, bagay, pares lang yun. So, again, asahan natin ang big change na lang. Dahil dalawa sila. So, kung ito, small change. Combination, big change. Asahan natin ang big change. Whether for the better or for the worst, OMG. Basta change. Halimbawa, may nawalang pera. Hindi ka naman sinasabing mababalik pa yun. At dahil umaalis nga yung ship. Pero tingin ko, hindi nyo naisip-isipin yung nawala. So, ang main focus nyo ay pagtrabahuhan na lang ulit. Ganyan. Hindi nyo naisip-isipin yung nawala na scam o nagastos. Kung pera man yung nawala dito. O naubos savings. Pero again, separation, posible. Walang reconciliation dito. Pero sa bagay, papasok din naman yung big change dito. So, yung big change, who knows, baka maiba pa. Anyways, ito na huli. Ang masasabi nito, babasahin ko na lang. Kukuha lang ko ng 6 dito. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. O sa sitwasyon nyo, o sa kakilala nyo. Knowledge and learning empower you. Celebrate the little things in everyday life. You are worthy. Believe in yourself. Spend some time on self-care. At ang huli, embrace your inner and outer beauty. So, 6 na ba to? Oo, sakto. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.